Ako si Maria at ito ang aking kwento. Binawi ni Daniel ang braso mula sa ina saka ito hinarap upang pakinggan ang sasabihin nito. Makailang beses na kumurap si Lourdes, bakas ang kaba sa mukha. Pwede bang sa ibang lugar o hindi kaya sa mansyon na? Walang ano-ano'y naglakad si Daniel para bumalik sa facility dahil sa huli. Sa kabila ng pagbibigay ng pagkakataon ay hindi pala talaga aamin ng ina. Daniel! Hiyaw ni Lourdes na tinangkapang habulin ng anak at nagawa naman niya itong napigilan sa damit. Halos magkandadapa-dapa siya sa pagtakbo. Inutusan ko lang naman yung lalaki na bigyan ng gamot si Cara para pabagalin ng pag-recover nito. Pag-amin ni Lourdes. Lumingon bigla si Daniel dahilan para mahilang kamay nitong nakakapit sa damit. Muntik nang masubsob sa lupa si Lourdes. Mabuti na lamang at nagawang masuportahan ng sarili gamit ang kamay. Ngumiwi pa nang masaktan sa nangyari. Bakit niyo yung ginawa? Tumayo ng maayos si Lourdes sa kagalit na hinarap ang lalaki. It's for your own good. Dahil alam kong sa oras na gumaling si Cara at umalis sa lugar na to, ay hindi mo siya hihiwalayan. Kilala kita, Daniel. Hindi mo kayang mawalang isang bagay na mahalaga sa'yo. Napatiimbagang si Daniel at bahagyang lumapit. Nanilisik ang mga matang tinitigan ng ina sa mata. Kaya gusto mong magtagal dito si Cara. Or worst, tuluyan siyang mawala. Napakurap si Lourdes at taas noong tinapatan ang nakakatakot nitong tingin. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa kanya. Kapalpakan niyo ng walang silbing staff. Nanginginig ang kamay ni Daniel sa sobrang galit. Kung hindi lang niya ina ang kaharap ay baka nasaktan niya na ito kanina pa. You're the worst. Aniya saka naglakad palayo. Pero talagang hindi matatahimik si Daniel kung hahayaan niya na lamang ang ina sa mali nitong nagawa. Kaya nilapitan niya ang sasakyan nito. Akin na ang susi ng kotse. Aniya sa driver. Sir, naguguluhang tanong ng driver. Akin na ang susi. Hindi na nakatiis si Daniel at sa pilitang kinuha ang susi ng kotse saka naglakad pabalik sa facility. Anong ginagawa mo? Ani Lourdes. Ngunit nilagpasan lang ito ni Daniel saka bumalik sa facility. Ilang minuto ang lumipas ay muli siyang lumabas na may kasamang 6 na security staff. Si Lourdes na bumalik sa kotse ay napansin ng kasama ng anak at agad nakaramdam ng kaba habang papalapit ang mga ito sa kanila. Bakit mo sila kasama, Daniel? React agad ni Lourdes kahit wala pa namang sinasabi ang anak. Sa bukas na bintana ng sasakyan ay dumukwang si Daniel na matalimang ting ipinupukol sa ina. Pagkatapos ay bigla na lamang napangisi na mas nagbigay takot kay Lourdes. Simula nang mawala si Lola ay hindi na kayo mapirmi. Kung ano-anong pinagagawa niyo at madalas akong pinapakialaman, lalo na sa trabaho. Bakit hindi kaya kayo magpahinga na muna at gusto niyo ng bakasyon? Naguguluhan si Lourdes sa sinasabi ng anak. Hanggang sa buksan ni Daniel ang pinto ng sasakyan at tinawakan siya sa braso ng isa sa 6 na security staff. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Nagpumiglas siya pero sumunod ng iba pang staff hanggang sa sapilitan na siyang inilabas sa kotse. Daniel, anong ibig sabihin nito? Kayo ang pumalit kay Cara kahit ilang buwan lang, mommy. Nalaki ang mga mata ni Lourdes sa narinig at mas lalo pang nagpumiglas. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ano ba? Pakawalan niyo ako! Sigaw niya. Why not, mom? Aalagaan ka nila dito. In-instruct ko na sila na bigyan ka ng special treatment. Ani Daniel. No, hindi. Daniel, please. Huwag mong gawin sa akin to, anak. Halos nakakaladkad na si Lourdes para lang madala sa loob ng facility. Pero nanatili lang si Daniel sa pwesto. Pinapanood ang ina na dalhin sa loob. Daniel! Huling sigaw ni Lourdes bago tuluyang sumara ang pinto ng facility. Matapos ay naglakad na si Daniel pabalik sa helicopter kung saan napanood ni Eunice ang lahat na nangyari. Sir, hindi po ba sobra naman yata yung ginawa niyo kay Madam? Komento ng sekretarya. Sa aming dalawa, sino sa tingin mo sumusobra na? Tanong ni Daniel. Makailang beses na siyang gumawa ng pagkakamali pero lagi ko lang pinalalampas. Pero ngayon, wala. Naubos ng pasensya ko.
Hindi po ba kayo nag-aalala na baka makarating sa ibang nangyari ngayon? Matapos makapag-seatbelt ni Daniel ay sinuot niya na munang headset bago sagutin ang tanong. Alam mo naman ang facility na ito ay under ng Romualdez Corporation. Kaya lahat ng mangyayari sa loob ay walang makakaalam hanggat ako pa ang head. Pagkatapos ay inutusan ng pilot na paliparin na ang helicopter upang makaalis na sila sa lugar na yon. Hindi na rin nagtanong pa si Eunice at tumahimik na lang sa pwesto. Sa halip na ibalik sa Romualdez Hospital si Cara ay napagpasyahan na lamang ni Daniel na sa bahay tuluyang magpagaling ang asawa. Dahil sa nangyari sa facility ay mahirap na ipagkatiwala si Cara sa kahit na sinong hospital staff. Mas mainam para kay Daniel ng doktor at piniling nurse na lamang ang magpupunta sa bahay. Isang araw, matapos maiuwi sa bahay si Cara, ay nagising na ito. Nung una ay nakala niya pang nananaginip siyang nakabalik na, pero nang sabihin ng nagbabantay na nurse ang totoo ay todo iyak siya. Masaya na malungkot dahil sobrang lapit lang niya sa anak at malungkot naman dahil paano nang usapan nilang dalawa ni Daniel. Hindi na ba yun mangyayari? Hindi na ba sila maghihiwalay? Gusto kong makita si Luisa, aniya habang umiiyak. Sinabi naman ng nurse na hindi na muna siya pinapayagang humarap sa kahit na sino't kailangan pa nitong magpagaling. Pero talagang nananabik na si Cara sa anak kaya nakiusap siya na kahit sa pinto lang masilayan niya si Luisa. Sandali lang po, babalik po ako ma'am, sad ng nurse saka lumabas ng kwarto. Gustong bumangon ni Cara mula sa kama pero masyado pang mahinang katawan kaya hindi na niya pinilit ang sarili. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang nurse. Nilakihan nitong pagkabukas ng pinto doon sa labas ay nakita ni Carang anak. Karga ng nani. Luisa, kahit na mamaos at hindi makilalang boses ni Cara ng mga sandaling yon, ay nagawa niyang makuha ang atensyon ng anak. Tumitig ito sa kanya saka humagikik. Nakataas ang dalawang kamay na tila gusto siyang abutin. Sa tagpong iyon ay mas lalong naiyak si Cara. Sobrang sakit ng dibdib niya na parang pinipiga habang nakatingin sa anak. Makiilang beses niyang tinawag-tawag ang pangalan ng anak at lagi naman tong tumatawa. Saka naglililikot. Gustong makalapit hanggang sa umiyak na si Luisa nang hindi makuha ang gusto. Isinayaw-sayaw naman to ng nani. Pinapatahan. Ma'am, ibabalik ko lang po siya sa kwarto. Paalam ng nani. Tumango lang si Cara habang lumuluha pag alis ng dalawa ay saka isinara ng nurse ang pinto at binigyan siya ng tubig. Matapos makainom ay tinignan niya ang nurse. Salamat, aniyang may munting ngiti sa labi. Kinahapunan ay umuwi sa bahay si Daniel matapos ng trabaho. Dumiretso siya sa guest room ng pansamantalang inukupan ni Cara para magpagaling. Pumasok siya sa kwarto habang hinuhubad ang suot na kurbata. Kamusta? Aniya kay Cara. May nararamdaman ka bang kakaiba? Sa kabinalingan ng tingin ng nurse. Kaagad naman tong tumayo sa kinaupuan at lumabas ng kwarto upang bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap ni Cara na sila lang dalawa. Pagkasara ng pinto ay binalik ni Daniel ang tingin kay Cara kung saan nakatingin din pala ito sa kanya. Nagtagal ang titig ni Cara ng ilang segundo saka nagtanong. Bakit mo ako binalik dito? Yung kasunduan natin, tuparin mo yon, aniya sa namamaos at mahinang boses. Umiling si Daniel. Naisip kong ibalik ka na lang dito dahil mas lalo lang may hirapan doon. Ang sabi pa sa akin ng doktor ay gusto mo raw laging mapag-isa at nasa kwarto. Kaya paanong bubuti ang kondisyon mo kung ganun lang palaging nangyayari? Baka habang patagal ng patagal ang bumagsak na ng tuluyan ang katawan mo. Kaya mas mabuti pang dito ka na lang para matutukan ng mabuti. Mahaba niyang paliwanag at wala nang balak pang sabihin ang totoong dahilan kaya binalik niya ito sa bahay. At least dito ay mas malapit ka lang sa amin at makakasama mo pa si Luisa. Dugtong pa ni Daniel. Ibig sabihin ay tuloy pa rin ang napag-usapan natin? Maghihiwalay pa rin tayo? Tanong ni Cara. Huminga ng malalim si Daniel saka tumango. Oo. Aniyang medyo nahirapan pang sabihin yon. Dahil sa totoo lang ay hindi niya naman talaga gustong makipaghiwalay. Pero dahil ito ang gusto ni Cara, kahit mahirap at masakit ay ibibigay niya. Salamat, ani Cara. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa kwartong yon hanggang sa muling nagsalita si Cara. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na kapag bumuti ng pakiramdam ko
ay uuwi ako kay mama at doon natitira kasama siya. Pumayag ka man o hindi sa gusto ko, ay aalis pa rin ako. Nanatiling walang reaksyon si Daniel kahit na isinisigaw na ng isip ang pagtutol. Sige, at maiwan na muna kita, paalam niya kay Kara. Hintayin mo na lang ang pagkain mo at magpapaluto ako sa cook. Matapos ay saka lumabas ng kwarto si Daniel. Mabigat ang hakbang patungo sa master's bedroom. Nanatili lang siya sa kwarto hanggang sa dumilim at tawagin na katulong para sa hapunan. Pagkatapos ng oras na para magpahinga ay hindi siya makatulog at laging sumasagi sa isip si Kara. Kaya lumabas siya at pinuntahan ito. Maingat at walang ingay na pumasok sa loob ng kwarto. Madilim ang buong paligid pero dahil sa maliwanag na buwan na tumatama sa floor-to-ceiling window ay hindi naman siya nahirapang makalapit. Nakatayo lang si Daniel malapit sa kama habang pinagmamasdan ang natutulog na si Kara. Gusto niya manghawakan sa kamay, yakapin o halikan ay nakontento na lang siya sa ganoon. Maya-maya pa ay napansin niyang gumalaw ito. Kara, aniya nang masigurong gising to. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Sagot naman ito yung ilang sandali pa. Hindi ako makatulog. Tumalikod ng higa si Kara. Gusto ko namang magpahinga kaya kung wala ka ng kailangan pa iiwan mo na ako. Lumupaypay ang balikat ni Daniel at tahimik na umalis. Bago isarang pinto'y umusal pa siya ng salita. Good night. Nagpalakas ng mabuti si Kara para makaalis na sa poder ni Daniel dahil porsigido talaga siya na mauwi sa ina at makasama ito sa lalong madaling panahon. At wala pang isang linggo matapos makabalik ay nakakaalis na siya sa kama at maayos nang nakakakilos. Ngunit hindi pa pinapayagang lumabas ng kwarto. Nakakasama na niyang anak at nagagawa na itong mayakap. Noong isang araw naman ay bumisita si Melba matapos malamang nakabalik na siya. Tuwang-tuwa ito maging si Lorene ay napasugod na rin matapos mabalitaan ang pagbabalik niya. Habang naroon ang ina ay napag-usapan ni rin nila ang plano niyang pagtira kasama at wala namang problema yun kay Melba. Ang inaalala lang nito ay si Daniel. Siniguro naman ni Kara na walang magiging problema at hindi naman tumutol si Daniel sa gusto niya. Hindi nga lang din pumayag. Pero hindi niya na yun sinabi pa. Ang mahalaga ay pwede na siyang umalis sa oras na tuluyang manumbalik ang lakas ng katawan. Kaya nang sa tingin ni Kara kaya na niyang ay kinausap niyang muli si Daniel. Bukas o sa makalaway aalis na ako, nagbabato ng tingin. Wala mang reaksyon ngunit kapansin-pansin ang pagkuyom ng kamay nito. Kung iyan ang gusto mo. Sige, tugon ni Daniel. Isasama ko si Luisa. Nagangat ng tingin si Daniel. May konting reaksyong makikita sa mukha pero hindi naman to nagalit. Kaya mo ba? Ang sabi ng doktor ay wala pa ring improvement sa depression mo. Baka mahirapan ka lang sa pag-aalaga sa bata. Nabigla si Kara sa sinabi nito. Hindi niya akalaing papayag ng ganun lang si Daniel. Inaasahan pa naman niyang tututol at magagalit to pero hindi. Isama mo ng nani at isa pang katulong para may iba pa kayong makasama ni mama. Tukoy ni Daniel kay Melba. Huwag mong isipin ang sweldo nila at ako nang bahala. Basta sasama silang dalawa sa'yo para hindi kayo masyadong mahirapan ni mama. At sobrang likot na ni Luisa. Okay, salamat. Nasabi na lamang ni Kara sa labis na pagkabigla. Talagang naninibago siya sa ikinikilos nito. Parang ibang tao at hindi si Daniel ang kaharap niya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay tila isang normal na araw na lamang ang lumipas hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pag-alis. 10:00 ng umaga at unang nilabas ang dadalhin gamit. Naunang bumaba ang nani habang kargang bata samantalang ang katulong na makakasama ni Kara pauwi ay nakaalalay sa kanya na maglakad. Kaya ko naman, aniya. Bumaba na sila ng hagdan nang mapansin sa living area ang ina at si Lorene. Maging si Eunice ay naroon din pero simula nang magising hindi niya pa nakikita si Daniel. Matapos makababa ng hagdan, ay kusa nang lumapit si Melba at Lorene para mayakap siya. Sinundo ka na namin, ani Melba. Iniwan ko na muna sandali ang siya para makasama ka, saad ni Lorene. Pagkatapos ay lumapit naman si Eunice. Ako na po maghahatid sa inyo, tumango lang si Kara kahit na gusto niyang tanungin kung nasan si Daniel. Pero nagdalong isip siya kaagad. Nang pasakay na silang lahat sa van ay hindi na napigilan ni Kara na magtanong. Si Daniel, magkakasabay na lumingon sina Eunice, Lorene, Melba at maging ang dalawa pang kasama. Bakit may hinahanap?
Kausap namin kanina si Lorin. Umiling lang si Kara. Nakumpirmang ayaw nga nitong humarap at talagang iniwasan siya. Hindi ba kayo nakapag-usap o nagpaalaman lang sa isa't isa? Ani Melba. Muling umiling si Kara. Baka ayaw lang niya makitang umalis ka. Mahirap siguro magpaalam, ganon. Bali walang komento ni Lorin. Umandar na paalis ang sasakyan at bago tuluyang lumabas sa gate ay nilingon ni Kara ang balcony ng master's bedroom. Sarado ang floor-to-ceiling window pero kitang-kita niya nakadungaw si Daniel mula sa bintana, diretsong nakatingin sa kanya. Mahigit 1 buwan ang lumipas at naging maayos naman ang buhay ni Kara simula nang tumira kasama ang ina. Nag-i-improve na't bumabalik ng dati niyang pangangatawan. Maayos na rin niyang naalagaan ng anak kahit hiwalay at wala ng rason para muling mag-usap ni Daniel ay hindi ito nakakalimot sa kanila. Araw-araw ay nangangamusta to. Nagre-reply naman siya kapag si Luisa ang pinag-uusapan pero kapag tungkol sa ibang bagay hindi na lamang niya pinapansin. Hindi siya manhid para hindi malaman na gusto nitong makipag-ayos. Na muli silang magkabalikan pero hindi na talaga kaya ni Kara ang ganoon. Maayos na ang buhay niya kasamang ina at anak kaya kapag nauwi sa ganong usapan sa linya ng cellphone ay pinaprangka na niya si Daniel. Hindi naman ito nagagalit at tumatahimik na lamang hanggang sa naging madalang na ang pagtawag at pag-text nito. Hindi na rin naman niya pinapansin pa dahil abala siya sa pamilya at ang planong paglilipat sa Cebu. Sa araw na yon ay nagtungo si Kara sa pastry shop dahil namimiss na niya ang lugar. Kamustahan at kwentuhan na nangyari mula sa mga staff na may konting trabaho. Dahil kahit na gustong tumulong ni Kara, hindi siya pinapayagan ni Lorin. Kapag kaunti lang ang customer ay kagad naman tong nakikipagtsikahan hanggang sa mapansin ni Kara mula sa labas ng isang pamilyar na babae. Bakit? Tanong ni Lorin. Kilala mo? Pinsan ni Brenda. At ano naman kailangan? React agad ni Lorin na nagtaas ng isang kilay. Gusto mong kausapin ko? Hindi, ako na lang. Saka uwi na rin ako matapos siyang kausapin. Okay, ingat ka sa daan, ani Lorin. Paglabas ni Kara sa shop ay agad na lumapit si Kyla. Medyo napakunot-noo siya nang mapansin ang eye bags at pagpayat ng katawan nito. Parang may pinagdadaan ng problema. Bago pa makapagtanong si Kara kung anong sadya nito'y mabilis nang nahawakan ni Kyla ang kamay niya. Mrs. Romualdez, kayo na lamang pong malalapitan ko. Kailangan ko po kasing makausap si Sir Daniel. Ani Kyla habang may luha sa mga mata. Kumunot ang noo ni Kara sa kabinawi ang kamay mula sa dalaga. Bakit ka sa akin lumalapit? Hiwalay na kami ni Daniel at matagal nang walang komunikasyon. Kung gusto mo talaga siyang makausap ay magpunta ka sa kumpanya, hindi sa akin. Binawalan na po kung pumunta doon. Kaya kayo na lamang pong pag-asa ko para makausap siya. Naaksidente si Tito Manuel at ngayon naman po'y nagkasakit si Tia Lorna dahil sa labis na pag-aalala. Walang perang mapagkukunan kaya gusto ko sanang humingi ng tulong kay Sir Daniel. Paliwanag naman ni Kyla. Kung gano'n ay pasensya na pero hindi kita matutulungan. Akmang lalagpasan to ni Kara nang muli siyang hawakan sa kamay at tuluyan ng lumuhod sa harapan niya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kaya please, tulungan niyo po kami. Iyak ni Kyla. Pilit mang binabawi ni Kara ang kamay, hindi niya magawa sa higpit ng kapit nito. Hindi nga sabi kita matutulungan. Hindi na kami nagkakausap ni Daniel. Kung kailangan mo talaga ng pera, ay bibigyan na lang kita pero... Si Daniel ang kailangan ko. Inis na hiyaw ni Kyla. Sa kamarasa tinabig palayo ang kamay ni Kara. Sakto namang lumabas si Lorin sa shop para usisain ang nangyari nang makita niyang ginawa ng dalaga sa kaibigan. Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Ayos ka lang, Kara? Saka muling binalingan si Kyla. Hoy, umalis ka dito kung manggugulo ka lang, sita niya. Hayaan mo na at itigil din niya ang pag-alis ko, ani Kara. Saka tinitigan ng dalaga. Sa pakiwari niya hindi naman talaga ito desperadang makausap si Daniel lang dahil sa magulang ni Brenda, kung hindi sa iba pang dahilan na wala siyang idea kung ano. Magkaganon man ay naglabas siya ng pera sa wallet. Na-aksidente at nagkasakit man ang tiyuhin mo tiya, nilabas na ako doon. Eto, ibili mo ng gamot nila. Ano yan sabay bigay ng pera? Anong nangyayari dito? Sabay na napalingon ng 3 babae matapos marinig ang boses na nagsalita. Bago makapag-react si Kara ay napatakbo na si Kyla palapit kay Daniel at agad na humingi ng tulong. Binulungan naman ni Lorin ang kaibigan.
Every other day nagpupunta rito si Daniel para bumili ng cake at drinks. Pagkatapos nagtatanong kung kamusta ka na raw. Aniya pero wala namang reaksyon si Kara. Samantalang sa ginawa ni Kayla ay tuluyan na napuno si Daniel lalo pat naabutan niyang tagpo kaninang sinisigawan nito si Kara. Kaya tumanggi na siya magbigay ng kahit na anong tulong. Sobra-sobra nang naibigay ko sa pamilya niyo. Sana'y napunta? Tanong niya. Hindi naman nakasagot si Kayla ngunit porsigido pa rin makakuha ang kailangan. Dahil ba wala ng pinsan ko, ay nakalimutan mo na lang ang pangakong binitawan mo na hindi pa babayaan ng tiyo-tiya. Sumbat niya. Dapat imbagang naman si Daniel. Binigyan ko sila ng malaking halaga para makapag-umpisang muli. Kaya kung ayaw mong bawiin ko yung lahat ay mas mabuti pang umalis ka na. Aniya saka ito nilagpasan. Nanghinang tuhod ni Kayla at napaluhod sa semento. Pinaasa mo lang ako, sigaw niya. Yung maririnig ng kahit sinong nasa malapit lalo na si Kara. Anong pinagsasabi mo? React ni Daniel sabay tingin kay Kara. Huwag kang magkunwari. You lead me on. Hindi ako manhid para hindi mapansin na you're interested in me. Sa narinig ay napailing na lamang si Kara saka nagpaalam kay Loring na uuwi na. Matapos ay naglakad sa tabi ng kalsada para pumara ng taxi. Mabilis namang humabol si Daniel upang pigilan to. Gusto kong makita si Luisa, kaya sa kotse ka na sumakay. Aniya na hinawakan pang kamay nito. Binawi ni Karang kamay sa katahimik na naglakad patungo sa kotse nito na nakaparada sa hindi kalayuan. Kagad namang sumunod si Daniel kahit pa makailang beses na tinatawag ni Kayla ang kanyang pangalan. Bago umalis sakay ng kotse nilingon pa ni Karang kaibigang pinapaalis si Kayla sa lugar. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya, saad ni Daniel habang nakafocus sa pagmamaneho. Nagsisinungaling lang siya. Totoo man o hindi ang sinasabi niya, ay labas na ako doon, Daniel. Hiwalay na tayo, kaya malaya kang gawin ang mga bagay na gusto mo at hindi na kailangan pang magpaliwanag sa akin. Sa sinabi ni Kara ay humigpit ang kapit ni Daniel sa manibela, ngunit kahit wala na itong pakialam ay gusto niya pa ring magpaliwanag. Pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Sandaling katahimikan ang namayani sa dalawa hanggang sa sandaling huminto ang kotse nang maabutan ng pagpula ng traffic lights. Hindi si Brenda, kung hindi ikaw talagang dahilan kung bakit ako nagising noon at huli ko na yung nalaman. Sa yung CD tape na laging pinapatugtog nung nasa ospital pa ako. Ikaw yung tumutugtog at hindi naman talaga si Brenda. Nagpanggap siya at nagsinungaling sa akin. Napalingon si Kara. Kung ganun pala, sa akin ka may utang na loob, kaya siguro nag-ibang pagtrato mo. Dahil nagsisisi ka at nakokonsensya sa lahat ng mga maling nagawa sa akin.